Isang araw ay nagkaroon ng pagtitipon ng mga gods at goddess kung sino ang maaatasang magligtas sa isang planeta na may difficulty level S at ang napili ay ang goddess of healing na si Rista. Na nangakong gagawin daw niya ang lahat pero pag-uwi ay kabado sa difficulty level S rank na kalaban. Pinakitang ang trabaho ng mga gods at goddess ay ang mag-summon ng hero na siyang lalaban sa kasamaan, subalit dahil isa pa rin siyang rookie ay labis siyang kinakabahan. Agad siyang naghanap ng kandidato na maaaring maging isang hero pero wala siyang makita na mataas ang stats. Dahil sa inis ay natumba ang inuupuan at aksidenteng napunta sa mukha niya ang isang papel. Napagtingin ay isang taong may mataas na stats, na naisip ng goddess na bibihira lang mangyari. Kaya excited siya na gumawa ng summon ng circle sa kasinimulan ng ritual. Nang makita niyang lumabas ang isang binatang napakagwapo kaya hindi naiwasan ng goddess na hangaan ito. Agad na nagpakilala ang Diyosa subalit iba ang naging reaksyon ng lalaki sa inaasahan niya, dahil masyado itong mapaghinala, bagay na ikinakainis ni Rista sa lalaki. Matapos ay inutusan ng Diyosa na palabasin ng lalaki ang status niya, subalit sa halip na status ay properties ang pinalabas nito. At dagdag pa nitong hindi daw siya naniniwala sa pinagsasabi ng Diyosa. Kaya nagmakaawa si Rista na palabasin ng lalaki ang status. Na ginawa rin naman ito kalaunan kaya na lamang ang pangalan ng lalaki ay Seiya. Tinanong ni Seiya kung anong mangyayari pag namatay siya, nagiit naman ng Diyos ang babalik lang ito kung saang mundo siya nanggaling. Pero hindi ulit pinaniwalaan ni Seiya. Kaya pinakita ni Rista ang isang lagusan papunta sa mundong ililigtas nila, subalit ayaw magpunta ng bida dahil masyado daw mapanganib. Hindi mabago ng Diyosa ang isip niya kahit na anong pilit niya dito, kaya inis na talaga ang Diyosa sa lalaking nasummon niya nang bigla siya nitong kinorner sa pader. Kaya nag-isip ng malaswa si Rista subalit nais lang palang mag-ensayo ni Seiya bago siya magpunta sa nasabing mundo. Ikinwento ni Rista kay Goddess Arya ang asal ng lalaking nasummon niya. At giit naman ni Arya na kailangan talaga nilang maghanda dahil hindi biro ang kakaharapin nila. Sa halip ay sinabi nitong pagsilbihan ni Rista ang lalaki. Kaya agad na nagpunta si Rista sa bahay niya, nang makitang napakayami daw ni Seiya. Binigyan niya ang lalaki ng pagkain pero pinaghinalaan na may lason kaya kinain muna ito ng Diyosa. Tapos binigyan niya pa ng shower sa kakama. Saka iniwan ng isang manika na kamukha niya na pindutin lang daw ng bida kung sakaling kailangan na nito ang tulong ng Diyosa. Lumipas ang ilang araw na hindi pa rin ito pinipindot ng bida kaya naisip niyang baka namatay ang lalaki. Pero nakita niyang kinakain naman nito ang pagkain na iniiwan niya sa pinto, at makalipas ang isang linggo ay gumana na rin ang alarm sa wakas kaya agad siyang pumasok at nakita ang mga pandesal ni Seiya. Nang tignan niya ang status ng lalaki ay malaki ang improvement ng level at stats nito kaya pinalabas na niya muli ang lagusan at magkasama silang pumasok dito. Nakarating sila sa bayan ng Idona, kung saan nakausap nila ang isang matanda na pinaghinala ng bida na isa daw nagpapanggap na monster. At sa ugaling ito ni Seiya inis na inis ang Diyosa. Matapos ay binigyan ni Rista ng pera ang lalaki para magbili ng mga armor at mga gamot. At bago sila magpatuloy sa pagsasanay ay binigyan siya ng bata ng good luck charm. Nasasabihin sana ng bida na maaaring isang patibong pero pinigilan siya ng Diyosa. Nakakita sila ng isang slime, at sa kabila ng pagiging pinakamahinang halimaw ay ginamitan ito ng bida ng malalakas na skill ng paulit-ulit dahil gusto niya lang daw makasiguradong napaslang na ito. Giit ng goddess na kailangan niya rin maghinay-hinay, nang biglang dumating si Chaos na tauhan pala ng Demon Lord, dahil dito'y napatakbo na lang bigla si Seiya, na agad namang sinundan ni Rista, subalit agad din silang nahabol ng kalaban, kaya nagpasabog ng smoke bomb si Seiya, saka iniligtas si Rista. Gumawa ng portal ang Diyosa para tumakas, nang maabutan sila ni Chaos kaya ginamitan ito ng bida ng magic at tagumpay silang nakatakas. Tapos hinawakan ni Seiya ang mukha ng Diyosa kaya kinilig ito, pero tinapon lang ng bida sa pader. Pagkatapos ay pinalabas ang Diyosa para mag-training. At sinabing hindi aalis doon hanggat hindi nakukuha ang stats na gusto niya. Makalipas ang 2 araw ay hindi na mapakali si Rista kaya gumamit siya ng crystal ball nang magpakita sa kanya si Chaos. Na nagbantang kikitil ng isang tao kada 10 minuto habang hindi sila nagpapakita sa kanya. Kaya agad na niyaya ni Rista ang bida subalit ayaw nitong sumama dahil hindi pa daw siya handa. Dahil dito ay nadismaya ang Diyosa kay Seiya. Subalit maya-maya ay handa na ang bida, kaya gagawa na sana ng portal ang goddess ng batukan siya ni Seiya. Saka sinabing sa malayong lugar gumawa ng portal para ligtas sila. At pagdating nila sa lugar ay agad na ginamit ng bida ang bagong natutunang skill, kaya nailigtas niya ang lalaki. At nang makita ni Chaos na tumaas ang stats ni Seiya ay pinalabas din nito ang tinatago niyang lakas. Nagsimulang umatake si Chaos subalit nagagawa pa ring makipagsabayan ng bida.
Kaya ipinakita ni Chaos ang itinatago niyang teknik nang bigla nitong saksakin ang sarili. Matapos ay naging isang malaking itim at nakakatakot na halimaw si Chaos. Agad na umatake si Chaos mula sa itaas kaya nag-crack ang lupa at inakala ng Diyosa na namatay na si Seiya. Subalit nagawa pala nitong masalag si Chaos. Kaya sinilip ng Diyosa ang stats ng bida at natuklasang noong una pa lang ay kayanan niyang paslangin si Chaos, pero piniling tumakas para mas magpalakas pa para makasigurado. Ikinainis ito ni Chaos kaya gumawa ito ng napakalakas na atake gamit ang lahat ng magic power niya sa katawan, nang biglang mag-teleport ang bida sa tabi niya. Tapos gumamit pa ng magic sword na may kapangyarihan ng apoy, na sa isang iglap ay nagawang mapaslang si Chaos. Labis na ikinatuwa ni Rista ang nangyari kaya niyakap niya at inamoy ang bida subalit pinapaalis siya ni Seiya. At dahil sa nangyari ay kinilala ng mga tao si Seiya bilang kanilang hero. Inimbitahan din sila ng mayor na magsalo-salo ngunit winalis muna ni Seiya ang alikabok ni Chaos saka sinunog ng paulit-ulit para daw makasigurado, ngunit nagtakbuhan ang mga tao sa lakas ng apoy. At dahil sa nangyari ay si Seiya pa ang nakasira ng buong bayan imbis na si Chaos. Pero bagaman nasira nila ang bayan ay may lalaking nagbigay pa rin ng pabuya, pero nakukulangan daw dito si Seiya kaya kahit mga barya ay hindi pinatawad. Pero giit ng bata na mabait naman daw si Seiya kahit na isang baliw. Saka naisip ng bida na dahil sa nangyari ay magpapalakas ang iba pang mga demon kaya nais niya pang mag-training. Pagka-uwi ay nag-training kaagad si Seiya, habang ikinikwento ni Rista kay Arya ang mga nangyari nang biglang pumasok si Seiya sa silid. Kaya nagbighani rin si Arya sa angking kagwapuhan ng bida. Giit ng lalaki na kahit anong workout ang gawin ay hindi na siya nagle-level katulad dati, kaya iminungkahi ni Rista na magpa-level sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Subalit mungkahi naman ni Arya na makipag-ensayo daw si Seiya sa Divine Blade na God, na nagustuhan naman ng binata. Nagpunta si Arya kay Xerxes para makiusap na sanayin si Seiya, subalit nagbabala ang God sa binata dahil napakahirap daw ng training niya. Pero inangasan din siya ng bida na baka si Xerxes daw ang umayaw dahil sa hirap ng training nila. Kaya agad na nagsimula ang training. At makalipas ang 2 araw ay nalaman ni Rista kay Xerxes na nagawang manalo ni Seiya sa duelo nila. Sa ikatlong araw ay nakita niyang malungkot si Xerxes dahil natalo na naman daw sa training. At sa ikalimang araw ay nakita ng goddess na nagtatago na si Xerxes sa bida dahil hindi na daw siya pinapatulog ni Seiya para lang mag-training. Ngunit natagpuan sila ni Seiya, na pinipilit na naman siyang mag-training kaya nabaliw na si Xerxes kaya inihagis nito ang espada sa dagat at saka nag-iiyak. Subalit kinalagkan siya ng bida para mag-training. Dumating si Arya para sabihing ipinapatawag daw si Rista ni Goddess Ishtar. Sinabi ni Ishtar na kailangan na daw nilang magpunta sa susunod na bayan dahil gumawa daw ng hakbang ang Demon Lord laban sa kanila. Kaya agad na hinanap ni Rista si Seiya na ginagawa ng punching bag si Xerxes. At dahil wala na daw pakinabang sa kanya si Xerxes ay pumayag na siyang magpunta sa susunod na bayan. Pagdating ay nakita nilang lumilikas ang mga tao, dahil sinusugod na daw sila ng mga undead. Kaya nagpunta ang dalawa sa shop para mamili ng holy water. Bago sumabak sa laban ay nagpunta muna sila sa lugar kung nasaan ang 2 adventurer na kakampi nila. Nagsasalita pa ang pari ng buhusan ito ni Seiya ng holy water, dahil nalaman niyang isa pala itong undead. Lumabas na ang tunay na anyo nito kaya naghanda sa laban ng 2 adventurer. Ngunit nang papasugod na ang undead ay nagawa ng hero na maputol-putol ang katawan nito nang hindi nila namamalayan. Subalit babala ng undead na meron daw 10,000 kawal nila ang papasugod sa bayan para gumawa ng kaguluhan. At nang nais nang tapusin ng hero ang undead ay nagsitakbuhan sila dahil sa pupulbusin na naman ni Seiya ang kalaban. At dahil dito ay napasabog ng bida ang buong simbahan. Saka naman nagpakilala si Mash pati na rin si Elulo na may mga dugo daw ng dragon. Subalit para makasiguro ay binuhusan din ni Seiya ng holy water ang 2 adventurer pati na rin ang sister, at maging si Goddess Rista. Sinilip ng goddess ang stats ng 2 na nakita niyang napakababa pero inisip niyang lalakas din sila balang araw. Pero walang atubiling sinabi ni Seiya na hindi niya kailangan ng sidekick. Dumating ang pinuno ng mga kabalyero na sinabing mananagot daw ang may gawa ng pagkasira ng simbahan. Pero pinagtakpan naman sila ng sister sa tunay na nangyari. Nang malaman ng mga knight ang pagkakilanlan ng hero ay nagmakaawa silang tulungan sa mga undead, subalit nang hihingi ng bayad si Seiya. At dagdag pa ng bida na hindi niya kailangan ng tulong ng mga knight. Labis na nainis si Mash sa kayabangan ni Seiya kaya umalis na lang ang 2, at giit pa ng hero na hindi din niya kailangan ng tulong ng goddess kaya pinapapunta na niya ito sa panuluyan. Ikinainis ito ni Rista kaya sinundan niya ang hero gamit ang pakpak.
Pero nang makita ni Seiya ay mas binilisan pa nito kaya napilitan si Rista na gamitin lahat ng power ng pakpak para makahabol pero bigo pa rin siya. Kaya tinulungan siya ng bida na lumipad pero biglang binilisan ni Seiya na ikinabigla ng goddess. Kaya pagdating ay sabog at nalagas ang balahibo ni Rista. Nang makita nila ang mga undead ay nagsummon ng bulalakaw ang hero papunta sa mga ito kaya naubos kaagad ang mga kalaban. Subalit para makasiguro ay nagsummon siya ng isa pa. Makalipas ang ilang araw ay nagpunta si Elulo kay Rista para sabihing nawawala si Mash. Nang magpunta sila kay Seiya ay nakita nilang gumagawa ito ng mga espada. At nakagawa daw siya ng malakas na espada sa pamamagitan ng buhok ni Rista na nakolekta niya. Subalit nais pa daw gumawa ng isa ni Seiya kaya nanghihingi pa siya ng maraming buhok ng goddess na ikinainis nito. May dumating na isang delivery na pinaghinalaan ni Seiya na bomba kaya si Rista ang inutusan niyang magbukas. Ngunit nakitang isa itong salamin, at di kalaunan ay nakita nila dito si Mash. Nagpakita ang isang undead na nagpakilalang siya daw si Death. At kinidnap niya si Mash para bawian ang bida sa pag-ubos niya sa 10,000 undead. Pero nagawa ni Seiya na maputol ang kamay ng undead gamit ang Dimension Blade pagkatapos ay umuwi sa lugar ng mga goddess kung saan napakabagal ng takbo ng oras kumpara sa mundo. Tapos nagpunta sila kay Ishtar para magpabukas ng portal patungo sa kinaroroonan ni Mash. Pagpunta sa lugar ay agad na umatake si Seiya, habang nililigtas naman ni Rista si Mash sa kapinagaling. Nakita nilang may itim na apoy si Death, at nakapagpalabas pa ng isang halimaw na mas malakas daw kay Chaos dahil hindi umubra ang sandata ni Seiya. Nakita ni Rista na immune ng halimaw sa lahat ng physical power at tanging ice power lang ang pangontra. Subalit hindi pa rin natakot si Seiya dahil normal na halimaw lang daw ang nasa harap niya. Nagpalabas pa ng mas matinding kapangyarihan ng halimaw, pero sa isang suntok ng bida ay napinsala ito. At sa isa pang suntok na may ice magic ay tuluyan itong nagyelo. Pagkatapos ay binasag ng bida gamit ang espada. Tapos naghanda na rin ang bida para sa paglilinis ng lugar para makasigurado. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.